kapatid ko. Makita ko siya na ganito na dadating ito o yung dadating. Ito po talaga yung very isa mga kapatid ko na ayaw kong makita. So, I need to be strong. Yun po. Kasi po, sa totoo lang po, kahit man po, ako po yung sabihin natin bata, number 1 po yung pangalan ko sa list nila, to be called. Totoo po yun. Kasi po ang kapatid ko is OFW po. Ang OFW po is hindi po basta-basta. Ang OFW po is mundo ng mga kalaban, mundo ng mga matatapang. Yun po yung kapatid ko. Kaya nga po, sabi ko, sa mga loob ko kasi, yung nawala siya nandoon, nagtatrabaho. Eventually po, may plan po kami ng kapatid ko na, ito lang po, usap kami by May, aabutan ko siya, at we plan, right, na to start it, isa na lang naman yung anak niya, and then we will give a simple work for him, motor. Pero nakaplan na kami kasi masyado akong plan natin kahit sino sa mga kapatid. Tapos, one day, wala ako ng signal, out of nowhere, and then after 3 days, boom. Sumabog lahat sa mukha. Ito na yung kapatid ko. During that time, naintindihan ko na yung feeling na mag-isa. Kasi OFW ako eh. So, alam ko yung sa mga kapatid ko na namatay, ang iniisip niya yung anak at asawa niya. For sure yun. Kasi ganun din ako. Iniisip ko, paano pag nawala ako, nandudoon ako, iisipin ko yung pinaka-nearest, re-recover pa ako. Kaya I can state what my brother, during that time, na yung last minute of his life, na talaga kung yun ang iniisip niya, yung family niya. Before that po, nangyari sa kanya, 2 months ahead of time po talaga, bago siya magbakasyon, nag-iwan po talaga siya ng voice recorder. Sinasabi ko lang po sa mga kapatid ko na. Ewan ko kung bakit, pinasa yung kuya ko sa kapatid ko babae. And then, nasa iyo. Tapos, itong kapatid ko naman na babae, ipinasa sa akin kasi sa akin po talaga naka-address. And then, nang i-play ko siya, natakot ako. Sabi ko, ang salita ko sa kapatid ko babae, pag mga ganyan mga voice record, kung may pinapasa sa akin, nervyoso ako, sabi ko gano'n. Pero, ayun, yung address niya sa voice record ko niya is, huwag mong pababayaan ng anak ko. Iyan ang joy and pride ko. Ganun din ang asawa. And then, bago siya magbakasyon, di na ngayon magbakasyon na siya. Diba? Yung po talaga yung nangyari. Nang umuwi ako na nangyari sa kanya to, kasi po sa totoo lang po, kwento ka lang po, hook or by group, pinilit ko kung umuwi talaga. Kahit walang kapalit sa trabaho, sinabi ko, sinulit po talaga ako sa amo ko, sa trabaho na dumating na siya. Kasi pag sinabi ko kung hindi pa parating siya, isasabay ako sa pag-uwi niya. Pero alam ko, may duties ako, kasi tinatawag niya ako eh. Naririnig ko siya, lagi niya tinatawag, pag may problema siya talagang, pangalan ko po talaga ang number 1, si Bochok. Yung po talaga siya.